masyado na mataas. Punta na sa 30. Babaan natin ang pressure ng tubig. Ano, 20 lang. Palamag po ito mga sara, pataas. Ingatan kung under pa. Para pa under rin, tawagan mo lang to. Pag mababa na to, under yan. Ibig sabihin, mababa na din ang pressure nya. Tapon natin ng tubig. Oh! Masok! Yan ito yung mandarin motor. Mandarin motor. Ating gripo. Problema pag masyado mababa yung pressure, tagal niya umanda. Bubuhos niya, hantang niya mag-dis. Minsan bagsak na yung pressure ng tubig, sinabuhay. Ito ang mandar, oh. Hindi pa siya na-andar. Baba na nun. Bente. Tuloy-tuloy siyang pababa, oh. 20. Yan, 18 na lang siguro yan. Ang may kuryente rito, itong nasa labas. Yung apat na wire na yan, yung dalawang nasa labas, yun yung 220, 110, 110. Yung nasa gitna, itong wire na to, pagbalibal ta rin yan. Tagal umandar, dapat mag-automatic andar yan. Marami pa naman tubig, malakas pa naman pressure. Kalit tayo nito mga sir, no? Yung lumang pressure switch. Yan, kalit tayo. At yung mga contact niya lamog na. Ito siguro mga 1 taon na rin. Ipinalit natin mga sir, no? Parehas lang.
ng brand, Square D 9-13, made in Italy. Ito walang nakalagay kung saan gawa. Siguro imitation itong nakuha natin. Siguro ito masabi. Okay, bababa na siya ng pababa. Nabawasan ng tubig sa gripo. Tatapon ako ng tubig, walang problema. Kailangan mag-automatic to, umandar. Pag hindi to umandar, walang tubig, tatasa rin yung pressure. Kasi naman sa mataas ang pressure sa tubig. Pupersa yung motor. Tingnan natin. Lalim kasi ng water level dito sa amin ngayon, kaya nakakaawa yung motor na mahaba ang oras na tinatakbo. Kumusta muna natin. Kailangan kasi umandar na siya ng by 10 PSI, dapat naandar na siya. Gumandar, hindi patay natin gripo. Tapos abangan natin kung ilang PSI siya mamamatay. Yan, mababa na yan mga sir, malapit sa 10 PSI. Yun, mandar na sa ating gripo na. Mandar na siya. Siguro mga 12:25 sa video, no? Siguro mandar siya 12:25. So mamasdan natin to ano oras siya mag-automatic. Pagkapalit ng video. Ito muna yung video, ito muna, may kausap pa ng tao. Tingnan naman po, napakatagal po dito bago magpuno ng tubig. Napakalalim po kasi na water level. Kaya hirap po siya makapuno ng tubig. Napakalalim po ng water level, bali pumapatak po ito na 40 feet na po mga sir. Ano ba? Natanda ko talaga 35 po bago ko buksungan eh. Ngayon po 40 feet na po. Ang di ako sumapuan ng straw kasi hindi nung nakarapon, hindi ko nabuabot yung hindi na po abot ng abot naman, kaso 3 feet na lang eh. So nagdagdag pa ako ng 5 feet para sumakto siya ng 40 feet yung water level po nito. Saber po kayo, kaya napakahirap po kayo talaga hindi ng tubig sa ilalim. Dito po sa lugar namin, hirap na hirap po talagang pahungin ng tubig dahil malalim po ang tubig. Kaya po natin mag-automatic to kung ilang PSI. Para ma-check nyo naman kung ilang PSI na yung motor, iangat nyo lang to mga sir. Baka nyo rito, iangat nyo. Nakikita nyo, nasa 20 PSI na po siya mga sir, no? Pwede na po natin luwagan yan dito sa tuktok. Ito po, luwagan na po natin para hindi na humaba yung paghihirap niya. Yan. Pwede na po yan. Tapos panda rin po natin. Tingnan natin kung hanggang saan yung build up niyang pressure, no? Naglawag po tayo dito ng isang ikot. Baba nyo lang po ito. Aandar na po uli yan. Hanggat hindi nyo nararating yung so ibig sabihin okay na po sa 20 PSI. Yung pagkakaikot ko na yun, solved na po yan. So ano ginamit natin gamit, materyales, no, para makagawa natin ito, no? Unang-una gumamit tayo ng flat screwdriver.
Top flat screwdriver. Kasi yung lumang tornilyo ay negative. Okay po. Tapos gumamit tayo ng Phillips screwdriver. Okay. Para po din sa mga bagong tornilyo, gumamit naman po tayo ng long nose. Para sa tornilyo nito mga sir, no, sa ibabaw. At saka pang-adjust po nito. Yan, sasara na po natin. Make sure lang, wag nyo lang hawakan yung ano, mahawakan yung mga live wire dyan. Okay. Tapos ito, kamay nyo na lang to. Hindi naman to kita ng masyadong maigpit. Yan. Yan lang yung mga sir, no. Tapos gumamit tayo ng teflon kasi naglagay tayo ng teflon. Gumamit tayo ng wire stripper kasi binago ko yung wiring. Hindi naman binago, tinalis ko na yung mga nakaduksong. Sobra namang haba ng wire natin, ano. Tinalis ko yung duksong nila. 19mm nga pala mga sir. Para sa ating ginamit yung 19mm dito po mga sir. Ayan, sakto po 19mm dito mga sir. Ayan, nakikita nyo. Napasok ko yung marumi lang. Tapos isang yabi tubong maliit para habang niluluwag at iniikitan po natin itong ating pressure switch, ay hahawakan po natin dito yung tubong maliit. Okay po, para hindi ho tayo marunong diferensya. So papaalam na tayo, no? Ganun lang po mag palit ng pressure switch at saka po para mag tawag dito, mag set ng pressure switch kung ilang PSI yung gusto nyong gawin. So maraming salamat po. Medyo mahaba ng video pero at least kapag paano napakita ko sa inyo kung paano ako gumawa. Ito nga po pala ay Wiz, no? Hindi ko rin gusto yung, pero kahit pa paano nakakapagpaahon na siya ng tubig. Ito po ay 1.5 horsepower mga sir. Yan, 1.5 horsepower. 4,000 plus yung nabili ko nito. Yung pinalitan motor ay 1 horsepower po. Yung 1 horsepower po, hirap na hirap po talaga iahon yung tubig, no? Dito sa amin. Shallow well pump pa rin po ito, kaya maasahan nyo na hindi ko siya ganun kalakas. Hindi ko katulad ng mga jet pump na talagang napakalakas po talagang mag-ahon ng tubig. Kahit po malalim, kayang-kaya po nila, no? Dito po ay shallow well pump. So magpapaalam na po ako. Maraming salamat po sa panonood at sa inyong pagsuporta. Thank you po.